Previously nga mga tropa, merong nagtanong sa atin at nag-comment sa ating YouTube channel. Sinasabi niya kung meron ba daw tamang paglalagay dito sa ADF ng Epson. Mga tropa, sa mga matagal nang nakakapanood sa akin, alam na alam nyo na kung paano yung gagawin. Syempre sa mga baguhan na nakakapanood dito sa YouTube channel natin, ituturo ko na lang sa inyo kung paano yung tamang paglalagay dito sa ADF. Eto, nakikita natin, eto yung magiging sample natin. Long yung pinaka-size niya. At meron din tayo ditong A4 na size. Pero sa ngayon, eto muna yung umpisahan natin, yung long. Kasi usually, ginagamit naman natin tong ADF para makapag-photocopy tayo or makapag-xerox ng size na long. Kaya ngayon mga tropa, ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang paglalagay dito sa ating ADF. Wala namang special na technique mga tropa. Huwag nyo lang siyang masyadong itutulak. Yun lang talaga. Kumbaga kakalmahan nyo lang yung pagkalagay nyo dito. Ganyan lang. And mayroon kayong maririnig banda dito na meron kayong parang napatungan at eto yun, ipapakita ko sa inyo. Iaangat ko lang etong part na to, naaangat siya. Ayan. Nakikita nyo mga tropa, etong part na to, eto yung napapatungan ng ating mga bond paper. Once na maramdaman nyo na parang napatungan na siya, mag-automatic na siyang bumaba. And once na mapatungan nyo na to ng ganyan, magkakaroon na kayo ng activation ng ADF dito sa inyong mga printer. Tignan nyo mga tropa, kapag nadaganan siya, halimbawa yung daliri ko yung papel, lumalabas yung indicator na ADF, pero once na tinanggal ko naman yon, nawawala yung indicator. Ayan dapat yung kailangan yung maramdaman kapag once na naglagay kayo ng mga papel. So ulitin natin, sa paglalagay ng papel, isasagad nyo lang dito, ganyan, dahan-dahan lang. Ayan, 'di ba? Nakita nyo nagkaroon ng indicator na ADF. Sana malinaw sa camera natin. And kapag ipo-photocopy nyo na yung nilagay nyo sa ADF, 'di ba may nakalagay ng indicator dito? Pag long yung ipo-photocopy nyo, pipindutin nyo tong black and white, click OK. Tapos pindutin nyo yung down button. Hanapin nyo lang tong letter and plain paper. Pindutin nyo tong forward. Tapos hanapin nyo yung paper size. Baguhin nyo siya, gawin nyo siya ang 8.5 by 13. Kapag hindi nyo kasi binago yun mga tropa, eto, ipopotocopy lang niya to as letter or as A4. Depende kung ano yung settings ninyo dyan. Ayan, tapos pindutin nyo lang yung back. Once na napalitan nyo na nga to, ayan o. Paper settings, pipindutin nyo lang tong forward para mapalitan nyo siya sa paper size. Click 8.5 by 13. And back nyo na to dito. Ayan. Ganyan. Tapos, pindutin nyo na yung OK. And, photocopy nyo na siya. Make sure na long yung nakalagay na papel dun sa inyo. Ayan. Magpo-photocopy na siya ng long. At makikita ninyo, smooth na smooth din yung pagpo-photocopy niya. Etong lock na to mga tropa, gagamitin nyo lang to kapag ka ang pino-photocopy nyo ay A4. Kasi medyo manipis yung A4 eh. Kapag ka mga ganyan, long, okay na siyang ganyan. Kahit hindi nyo na to pakilaman. Ayan, eto na yung output natin. 'Di ba? So, ayan, successful yung pagpo-photocopy natin ng long. So, halimbawa naman, kapag ka dalawa na yung ilalagay ninyo, halimbawa, eto na, dalawa na. So, ipagpatong nyo lang. Tapos ang gagawin nyo, ang pinaka max load na ilalagay nyo dito ay 10 lang. Huwag na kayong dadami pa doon. So ganyan lang, pagpatungin nyo lang, dapat yung mga edge nya walang mga lukot-lukot. Tapos ganun lang ulit. Eto, nakasagad siya sa pinaka dulo. Kapag A4, ulitin ko, i-move forward nyo siya ng ganyan. Ayan o, nakikita ninyo. So ayusin ko lang yung focus para medyo malinaw. Ayan, nakikita nyo to. Pag letter or legal, nakasagad dito sa papunta sa atin. Pero pag A4, itulak nyo papunta doon. So ayan, gagawin na natin. Dalawa na tong ipopotocopy natin. Ayan, make sure lang na pantay sila yung papel. Kasi once na hindi yan pantay, ayusin lang natin yung focus mga tropa ko. Once na hindi siya pantay, medyo tatabingi yung magiging output nyo. So ganun lang. Kapag naayos nyo na yung settings dito, wala na kayong ibang gagawin kapag naka-legal na. And click nyo na lang tong print.
wala na kayong babaguhin pa dito sa number, wala na kayong pipindutin dyan. Depende na lang kung isa lang yung ipiprint ninyo, doon lang kayo magdadagdag ng copies, di ba? Or etong dalawa na to, halimbawa magkaiba to ng output, di ba? So doon lang kayo magpipindot ng number dito kung ilang kopya. Pero dahil gusto ko tigi isang copy lang sila, ganun lang, print ko lang to. Pindutin ko lang to, ayan yung button na to. Ayan. Tapos halimbawa 10 yung nilagay nyo dito, kada labas niya mga tropa, alisin nyo na para hindi nabubulunan. Kasi once na umiikot siya ng ganon, pagka nandito na yung ibang papel tapos nababarahan, tumatabingi yung output niya. Tumatabingi yung pinaka print niya. Ayan. So ubos na yung papel natin doon, so mag-i-stop yung kanyang pag-print. Ayan, halimbawa marami kayong ini-scan, alisin nyo na kagad to. Ayan, di ba? So ubos na yung papel natin doon. Ito na lang muna yung ikakabit ko. So ayan mga tropa, nagkaroon tayo ng indicator na paper out dahil naubos na nga yung papel natin doon. Wala kayong ibang gagawin kundi maglagay ng papel dito sa ating feeder. Ayan o, ganyan o. Paper out, maglalagay lang ako ng papel. And na-notice na nung printer natin yung papel, click lang ulit natin tong print. Ayan, magtutuloy na yan yung pag-print nung huli niyang in-scan. Ayan, so ganun lang mga tropa, no? So ito na yung mga output natin. Nakikita nyo naman, hindi siya putol. Talagang na-print natin siya ng long. So ganun lang yung gagawin nyo kapag maglalagay kayo or magpo-photocopy kayo ng long. And try naman natin ngayon sa A4. Ito nga pala yung A4 ko na papel. So syempre, next na gagawin natin, ilalagay natin tong papel dito sa feeder. Salpak nyo lang ng maayos dyan. And ito yung karaniwan na nagiging mali ng mga nanonood sa atin or yung mga baguhan, yung hindi nila nilalak dito. Merong kulay blue na part dito, dapat ilalak nyo siya as A4. Kung A4 yung gagamitin niyo, halimbawa photo paper or bond paper or photo paper nga or sticker paper na A4, dapat nakalak yung kulay blue doon, yung adjustment niya doon, kasi minsan tumatabingi siya. And ito na yung ipo-photocopy natin. So wala naman na tayong ibang gagawin pa, kundi ilagay lang din natin ulit to. Kagaya nga ng sinabi ko, kapag ka A4, nakikita ninyo, meron siyang parang space dito. So ang tendency niyan, once na yung ADF natin, nahihigop niya na yung papel, minsan tumatabingik siya kasi merong space nga dito. So ang gagawin mo, pipindutin mo to para meron siyang harang. Ayan, 'di ba yung tinuro ko sa inyo kanina? A4, lagi yung gagawin to. Or basta ganyan, no? Basta ma-safety siya, hindi siya gumagalaw, 'di ba? A4, yung letter and legal dito sa pinakadulo. Okay? Hindi na tayo magsasample ng letter. And next natin na gagawin, syempre A4 na yung ipopotocopy natin dito. Baguhin nyo na din dun sa settings ng printer. So kagaya nung kanina, click nyo lang OK, tapos settings. Hanapin nyo tong paper settings, paper size, gawin nyo siyang A4. Sa pagpo-photocopy, kailangan papalitan nyo talaga to eh. Dun sa pag-print naman na settings, itinuro ko na sa inyo na kahit hindi napalitan yung settings dito, sa pagpo-photocopy lang using ADF. Once na ganyan, okay na to, click ko lang yung copy. Halimbawa, ang gusto ko ay dalawa. Diba, isang kopya lang yung ipinatong ko doon. Balik lang ako dito, gagawin kong 2. Ayan. And ipiprint ko na to. Click ko lang eto black and white, tas print. Dalawang kopya yung ipiprint nyan. Ayan, nakikita nyo, hinihigop na yung ating original file. And expect nyo rin na magkakaroon ng margin yung inyong output. Dahil hindi naman borderless yung pag-photocopy dito. Ayan, so tapos na siyang ma-scan, tuloy-tuloy na siyang nagpiprint. Ito na yung output natin. So medyo may mga guhit-guhit lang. Nagkaroon kasi ng problem kanina nung nagpiprint ako. Hindi pa ako nakakapag-head clean. May mga guhit-guhit lang. Pero okay lang yan, maayos ko yan mamaya. Diba? Dalawang kopya. Expect nyo na lang talaga na magkakaroon ng border. So halimbawa, dalawa yung ipiprint ninyo. Ganun lang din. Basta ayusin nyo yung paglagay. And naglagay na nga pala ako ng bond paper doon na 3 piraso. So next natin na gagawin, basta iayos nyo lang yung paglagay nito. Kagaya na sinabi ko, A4 dapat naka-push forward tong lock nya. So kung ilalagay nyo na muna, para medyo maluwag-luwag, ayan, lagay nyo lang ng ganyan, may mararamdaman kayong click dyan. Tapos huwag kayong magpo-photocopy pag hindi nyo nakikita yung dito na ADF
na indicator. Kapag ganyan, meron ng EDF indicator, push nyo lang tong lock nya, ganyan, para hindi siya gumagalaw nga, 'di ba? And click nyo na yung photocopy. Lahat ng nakalagay sa EDF na to, i-scan niya yan. Halimbawa magkakaiba to ng design, i-scan niya lahat yan. And kagaya nga ng sinabi ko, kapag medyo marami yung nilalagay nyo, once na nasa ilalim na to, kuhain nyo na siya para hindi magtabingi-tabingi yung output. Nangyayari yan kapag 10 yung nilalagay ninyo or kapag sinasagad nyo ng madami talaga. Huwag nyong isasagad ng maraming nakalagay dito dahil tumatabingi yung output. Kuhain nyo na agad. Ito yung output nya. Ayan, nakikita nyo naman. So, ganun lang, sana natutunan nyo kung paano yung tamang paglagay sa ADF. Napakadali lang naman gawin. Ang pinakatatandaan nyo lang naman dito, yung pag-lock dito. Ayan o, yan lang. And dapat meron kayong mararamdaman na napapatungan ng inyong mga papel dito sa part na to. Make sure din na walang nakabara dito na scratch. Dapat malinis lagi yan. So, ayun lang. Dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin, message nyo lang ako sa ating Facebook page. At sinasabi ko sa inyo, medyo costly lang yung ating template. Pero kung into printing business ka talaga, goods na goods yun. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Makikitang pusa'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.